Alright, may pag-uusapan na naman po tayo. Grabe, hindi na po nawala ang ingay ng politiko. Talagang laging ganito, no? Ito muna mga kapatid, bago tayo tumampok dito, bago tayo tumalon dito, doon muna po sa sobrang init na in-endorse ni BP Sara daw, di ko pa nakikita, ayoko nga panoorin eh, si Madam Amy. Ganito yon mga kapatid. Nung panahon po ng Uniteam, nagtiwala po tayo kasi alam ho natin, yung tatay po talaga ni PBBM, napakaganda po ng pamamahala. Sabi sa akin ng aking lola. Siyempre, mura mga bilihin, talagang magandang ekonomiya ng ating bansa. Pansin nyo yun? Yung ating dollar parang 1:1. Napakasarap pakinggan. Hindi man natin mararating yon, at least makikita natin sa bagong sa bagong Marcos, merong pagbabago na susuportahan ng Duterte ng ating PBBM ay ng ating BP Sara. Ngayon, pumasok tayo sa bagong henerasyon. Akala kasi natin ganon ang mangyayari. Akala natin yung tatay at yung anak magkaparehas. So ipinagtatanggol natin yon. Hanggat maaari, kaya nating malusutan, pinagtatanggol natin dati yan, di ba? Si PBBM. Kaso wala na ho talaga tayong nakikita. Although, kahit papano naman bukas ang ating kaisipan, kung may maganda siyang magagawa, ibabalita at sasabihin natin dito, gagawa natin ng content. Pero magpasa ngayon, wala kasi akong nakikitang mga major project na magpapapalakpak sa aking mga kamay. Yun lamang po. Sundan muna natin bago tayo pumasok dito. Ngayon, sabi ni BP Sara na budol daw siya. Kasi magkaibigan sila ni PBBM, di ba? Ang ganda ho ng samahan nila nung panahon po ng Unity. Kitang-kita natin yun. Ngayon, sa mga nangyari na daming nadismaya, makikita ulit nila na isang Marcos na naman ang susuportahan po ng ating BP Sara. Wala namang problema yon kung talagang napakabait po ng ating Madam Amy. Okay na okay ako doon, saludo ako doon. Pero dahil nga medyo nasisira po kasi ang mga Marcos ngayon sa ginawa nila sa Duterte, yung ibang maka Duterte, yung ibang DDS, yung iba po parang nadidismaya. May nakita pa nga ako, umalis daw sa mga group chat, mga ganon, no? Umalis daw sila. Wala hindi nyo masisisi yung taong bayan kung bakit parang, anyari, bakit mo i-endorse yan? Samantalang alam nyo naman, no to Marcos again. Sinasabi pa nila banat bay, ayaw na rin nila, pero nagulat ho tayo, nagkaroon po ng Marcos, tapos ang tawag dito si BP Sara. Nakita nyo naman yung video dati. Sino nakapanood noon na magpapapicture yung babae kay Madam Amy, pero ginanon niya yung kamay si Madam Amy, ginanon niya yung kamay niya, di ba? Nakita yun. Okay lang naman din yun. Malay mo kasi baka hindi niya alam kung ano yung gagawin. Pero si BP Sara kasi never kong nakita na nag-inarte kapag sa mga picture niyayakap niya pa. Hindi ko maintindihan kung bakit niya tinaas ang kamay ni Madam Amy. Hindi ko pa napapanood yon. Gusto ko pang alamin yon kung ano man yon sa ibang topic na ho natin yon. Nagugulat lamang ako, no? May mga panahon pa, ilang araw pa ba bago mag-May? May ilang araw pa bago tayo makapag-isip, bago tayo bumoto para talagang si Madam Amy ba isasama natin o hindi. Ako medyo naguguluhan pa, aminin ko po sa inyo. Nagugulat ako sa nangyari. Gusto nyo bang matulad na naman sa dati? Parang ganun. Kahit gaano kabait si Madam Amy, kung nasisira na po yung pangalan ng Mark, alam naman natin yun Kaso, nangyari na kasi. Nangyari na doon sa Uniteam. Ang sweet-sweet nila. Tapos, nga. Gusto nyo na naman bang maulit, Madam BP Sara, di ba? Gusto nyo mangyari na naman. Pero kung bakit mo siya in-endorse, hindi na naman namin, ako kahit ano pang maging dahilan yung Madam BP Sara naming mahal na sinusuportahan po ng mga taong bayan, tayo rin. Naguguluhan lamang yung iba. Yung iba umuoo na lang nagtitiwala. May nababasa akong mga comment na sabi nila na parang, endorse niya, basta kami hindi na iboboto. Di endorse niya, iboto natin. Yung mga ganun ba?
Pero para sa akin, nalilito pa ako. Gusto kong magbasa ng comment mamaya. Simulan na natin! Let's get down! Siyempre, ang reaction na ito ay hatid sa inyo ng Fiber ni Juan. Kapag ka mabagal po ang inyong internet, dito ka na, lumipat ka na dahil dyan mga kapatid, napakamura at ang bilis-bilis pa po ng internet nila. Yan po yung Fiber ni Juan. Alright, andyan yung contact number, baka available na po sa inyong lugar. I-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang mukhang ang katotohanan na talaga ang siyang puputol sa mga kasinungalingan. Booking kayo ngayon. Kaya pala pinalaya. Matapos ang pagsisinungaling, Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, posible di umanong kumanta kung hindi hinarang ng Senate President na si Chis Escudero. Nako! Sayang. Ibig sabihin may pagkakataon pa palang may chance na pwede siyang magsalita sa mga nangyari. Sayang, kaso pinakawalan na Ang pagkakakontempt Baka magbakasyon na yan. Ewan ko lang. ito sa Senado. Tila nga may panibagong magandang balita na usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na tila mukhang unti-unti na nga raw bang mabubuking kung sino ang mastermind sa likod ng mga di umano'y illegal raw na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, dun pa lang po sa Senado, kitang-kita na po doon. Sa totoo lang, hindi na kailangan pag-aralan pa. Kitang-kita na doon, Madam Aimee. Kahit pala mag-meeting-meeting sila doon, mag-hearing-hearing sila doon, wala rin palang mangyayari kasi si Chis pala ang pipirma. So para saan pa yung hearing? Para sa akin, kitang-kita na po nung unang hearing. Nagpangalawang hearing, ang saya. Di ba? Wala sila. Tapos ito pangatlo, nandiyan sila. May na-contempt nga, pinalaya. Ang saya ng ating administrasyon. Bahala kayo dyan. Ay, BP Sara, anong ginawa mo? Titignan pa natin yan, mga kapatid. Titignan pa natin yan. Kung hindi pinigil ng Senate President na makulong sa mataas na kapulungan o Senado ang di umano'y sinungaling na ambasador na si Marcos Lacanilao. Kaya naman umani ng samut-saring komento sa mundo ng social media ang naging reaksyon ng Senate President na si Chis Escudero na hindi pirmahan ng contempt order na inihain ni Hindi niya ata pinanood eh. Ewan ko rito, parang ginising lang, ay, pirmahan mo to, pirma mo daw sir, kasi hindi pwede, kasi ganyan. Sana nanood si Chis, para nakita niya talaga yung nangyari. Parang ibon na pinalaya. Siguro ganun talaga buhay. Senator Bato de la Rosa at ng presidential sister na si Senator Amy Marcos patungkol sa tila nag-uutos na ikulong ang nasabing ambasador. Ako naman naniniwala iba-iba ang mga magkakapatid. Hindi porkit magkakapatid pare-parehas ng ugali. Alam naman natin yan. Na sila Kanilaw nang hindi raw ito magsabi ng buong katotohanan sa naging ikinasang pagdinig ng Senado. Tila tinatanong kasi ng presidential sister na si Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa kung bakit pinirmahan nila Kanilaw ang lahat ng mga papeles patungkol sa ICC. Ngayong ito ang oversee ng di umano'y pag-aresto sa dating Pangulo at alam raw niya sa kanyang sarili na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulong Duterte. Tapos hindi niya alam. Para doon unang hinarap bago dalhin sa The Hague, Netherlands. Tila tinawag tuloy na walang kwentang politiko at binatikos. Halos di pinalagpas ng taong bayan ang kasalukuyang Senate President ng mataas na kapulungan na si Chis Escudero. Ba't nyo kasi ginawang yan? Ginawa niyong Senate President. Tama ba? Nagbobotohan sila? Pag nagboto silang lahat, tapos kung sinong gusto nila siya yung magiging Senate President, tama ba? Ewan ko kung anong meron dyan, kung anong klaseng, kung paano naging Senate President. Ayan tuloy. Hindi ko alam pero habang nandiyan dyan si Chis, magiging magiging tinik din yan sa lalamunan nila. Ikaw talaga, Chis!
sarap pong kulroten. Matapos hindi pirmahan ang contempt order ni Senator Bato de la Rosa at Senator Amy Marcos sa ikinasang pagdinig ng Senado. Hindi mo rin alam kung ano to, sala sa init, sala sa lamig. Sir, ako wala akong problema kay Sir Chis Escudero. Wala tayong personal na galit sir. Sir Chis, nagugulat lamang kami, no? Kasi nung ayaw mo ituloy yung hearing. Ito na yung naaamoy ko. Ayaw niyang ituloy yung parang sa impeachment kasi parang iniisip ko ng mga time na yon, parang alanganin. Baka makalusot yung impeachment. Baka makancel. Or baka manalo po si BP Sara na i-cancel yung impeachment. Kaya naiisip ko lang to aking vision at opinion lamang. Reaksyon. Inisip ko kaya ayaw niya baka malakas at maisang tabi lamang itong impeachment at hindi matuloy. Yun ang iniisip ko. Ngayon, ang ganda kasi ng pasok ni Sir Chis Wala akong galit dyan. So, sinasabi niya ayaw niya. Natutuwa ang taong bayan dahil ayaw niya. Ibig sabihin, parang tunog kasi na nagmamadali kayo, hindi pwedeng i-impeach si BP Sara. Sabi niya ng ganun. So, parang antamis yun, parang mabulaklak. Pero sa akin, hinuhukay ko, iniisip ko, bakit kaya ayaw niya? Dahil ba medyo dihado, medyo 50-50, gusto nilang makasigurado para pagpasok po ng kung sino man ang mananalo, kung lang naman kung magkakaroon ng magic at biglang manalo talaga yung mga taga-kabila, tagang itutuloy yung hearing, ay bagsak na si BP Sara. Pag gano'n ang mangyari. Yun ho ang nakikita ko. Itong pang-front na nakikita ninyo na ayaw niya ng impeachment, ang iniisip ko nga, yun nga, baka wag mo na, medyo 50-50, pwedeng manalo, pwedeng matalo, dapat sigurado. Yan po ang vision ko lang ha. Kayo ho, comment kayo, baka medyo tama ako o mali. Kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tila walang pagdadalawang isip na tuluyang makalaya ang umano'y nagsisinungaling na Special Envoy on Transnational Crime Ambassador na si Marcos Lacanilao, kung saan kamakailan lamang sa isinagawang pagdinig ay nabuking ang di umano'y kasinungalingan matapos magkabuhol-buhol ang script nito at nagawa pang magkunwari na wala raw siyang alam na hindi dinala sa competent judicial court ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Dapat alam niya Kaya yun. taong bayan tila nanawagan na hindi mapigilang magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. Na sana'y kung hindi para raw sa bayan ang paglilingkod ng Senate President na si Chis Escudero ay dapat umanong bumaba o mag-resign na lang raw ito sa kanyang Wala, hindi bababayan. Di ba babayan? Trabaho niya yan, pwesto. Dahil klaro pa sa sikat ng araw ang di umano'y pagsisinungaling, kaya pinatawa ng contempt order ang nasabing ambasador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ikinadismaya ng senadora na si Senator Amy Marcos ang di umano'y hindi makatarungang naging desisyon ng Senate President na si Chis Escudero matapos hindi nito pinirmahan ang nasabing contempt order ng Senado sa isinagawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations ni Senator Bato de la Rosa at presidential sister na si Senator Amy Marcos na siyang tumatayong committee chairman sa nasabing pagdinig. Ang mas nakakagigil pangaraw dito, bakit sa kabila ng pagkakakontempt ni Ambassador Lacanilao ay agad itong pinalaya ni Senate President Chis Escudero sa hindi raw malamang dahilan. Kaya naman ang dahilan niya, di ba, wag daw gamitin sa sariling bla bla bla. Hindi mapigilan ng taong bayan na tila manawagan na sa Senado na kung hindi para sa taong bayan ang paglilingkod ni Senate President na si Chis Escudero at kung nakatuon lamang ito sa isang tao sa palasyo ay mas mabuting bumaba na lamang raw ito sa kanyang pwesto. Kaya buwelta pa at komento pa ng mga kababayan natin online. Shame on you, Chis. Better resign. Wala kang silbi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. You don't deserve to be a Senate Chairman. Protector ka ng mga tiwaling kawani ng bayan. Sayang ang binabayad ng tao. Grabe, no? Kitang-kita naman na ang labo ng mga sagot pero ewan ko ba, Chis?
Bakit ganun? Bakit parang mas pinili mo pa yung ewan, ang gulo. Kitang-kita nyo na eh. Di nyo ba pinanood? Ang bayan sa mga senador, dapat buwagin na ang Senado. Cheese, resign. Buwagin ng Senado, buwagin ng Kongreso. Naririnig ko yan mga kapatid eh. No? Ano pa kasi mga naitutulong nila? Malaki ba talagang naitutulong nila? Malaki siguro. Kasi pag tatakbo sila bilang senador, sinasabi nila para sa mga mahihirap. Tutulungan yung mga mahihirap. Ang dami yung senador dyan, may mga mahihirap pa rin. Wala lang, naririnig ko lang. Tuloy tayo. I commend the effort and initiative of Senator Amy. This is what the people want to know. Although we have seen who is doing the right or wrong way, those of invited cabinet members are laid answerable for all their actions and command. Only in the Philippines, na promote si Torre and Naman may end up a clear and positive aftermath. Ang mga cabinet members must be put to prison to answer all these. Cheese, out ka na sa aming mga mahihirap. Sa tingin ko lang, no, yung mga nagiging desisyon ngayon ng ating gobyerno, natatabangan ako. Sana tamisan pa nila. Sabwat ka pala. Sayang lang ang tax ng bayan sa'yo, Cheese. Kung hindi mo kayang panindigan ng taong bayan dahil sunod-sunuran ka lang sa palasyo, ay mas mabuting bumaba ka na lang sa pwesto. Laro pa sa sikat ng araw ang pagsisinungaling ng ambasador. Hindi mo man lang mapirmahan ng contempt order. Napakawalang kwenta mong Senate President. Kaya panawagan namin, resign now na, unquote. Mapatungkol po sa Eto na, shoutout po Kuya Jay. Pagpapadrag test kay Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon po ay parang nababaliwala na. Hindi naman magpapa-test yan. Ayaw yan. Diba? Ayaw yan. Ayaw niya nga. No. Diba? Nawawala na ho. Hindi na ho, parang ayaw intindihin. At sa halip parang nagalit pa si Maring Claire. May sabi pa na hindi daw dapat husgahan or hindi daw dapat utusan si Pangulong Duterte. Si Pangulong Marcos. Magpa-check up. Kasi nga yung namumula yung kanyang ngipin pag nagsasalita siya, baka kung ano man lamang. Hindi naman tayo nagbibintang. Sa atin lang baka may sakit na may dinaramdam sa kalooban, mga ganyan. Or basta kung ano mga hindi healthy, kailangan magpa-check up. Mas maganda po yun, the best yun. Ayaw nyo ba yun, Ma'am Claire? Concern lang yung mga taong bayan. Sa pagpapadrug test, hindi ko lang alam hindi ka naman tatanggalan ng utak dyan sa drug test na yan. Oo, kapirasong buhok lang naman yun eh. Bakit ayaw? Dun pa lang, magtatanong ka na bakit ayaw. Kung wala ka talagang ginagawa at malinis ka, napakasimple lang ng drug test. Wala pa sigurong isang buong 24 hours yun. Yun lamang ang sa akin. Pero kung busy ang ating Pangulo, chat siya. Yeah. At tayo magagawa niyan, Sir Jay. Tuloy tayo, Kuya Jay. Gibara nating mahal. Sa hair follicle test, pero bakit hindi mo magawa-gawa? Yun yung pinagtataka ho natin. Ayan, ito po yung video na yun na kung saan ay itinutulak nga nitong samahan na to na magpa-drug test na si Marcos Jr. Panoorin. Panawagan naman na sa mailalim sa hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako! Maganda to. Iminungkahi ng transport group sa Mindanao na maisali ang drug test requirements ng mga tumatakbong kandidato. Dapat. Datang balita ni Virgil Parpa. Masama ba yung hangarin? Pag sinabi mong no, hindi ka concern. Ay, oo, dapat, di ba? Sa mga ibang company nga, pag-a-apply ka ng trabaho, pag talagang need doon na magpa-test ka ng hair follicle test o anong klaseng test na yan, magpapatest ka talaga, di ba? Trabaho kailangan physically fit ka o kung ano man yun. Di ba? Dapat maisama sa requirement ng mga tumatakbong kandidato para sa posisyon ng gobyerno ang drug test. Tama. Ito ang mungkahin ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines kasunod ng kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa hair follicle test. No. Nila, mahalagang malaman kung may kakayahan ang lider na kanilang iluluklok na pamunuan ng bansa dahil nakasalalay rin anya ang kanilang hanap buhay. Oo. Yung tanong ninyo na ako ba ay natatakot? Ang mga kasamahan ko ay natatakot? Hindi po.
Kasi yung ating po mga regional directors, yung aming regional directors sa MPCP, nagbabaan po sa Davao. Ang ating tapang ay nanggaling po sa mahigit 1 milyon na kasamahan namin dahil nakasalalay din ang aming hanap buhay sa pamumuno Tama. sa pamunuan ngayon. Una nang ipinanawagan ng grupo kay Pangulong Marcos na sumailalim ito sa drug test. Nilinaw naman ni Mindanao Transport Confederation of the Philippines founder and President Ray Vilos na ang kanilang panawagan ay hindi para sirain ng Pangulo. Tama. Anya, sagot ito sa matagal nang ibinabatong isyu sa Pangulo na dapat ay matuldukan na. Yun na nga no. At tsaka ito, hindi lang si Marcos, kundi ano nga parang ang mangyayari ho dito, Pangkalahatan. ay parang kaya kinukumbinsi si Marcos Jr. na magpa-drug test para mahikayat niya yung Yes. iba pang mga kandidato, yung mga iba pang mga politiko na nasa gobyerno na ngayon na magpa-drug test din. Tsaka hindi ito paninira. Ewan ko ba bakit may mga nagsasabing sinisiraan. Magpapatest lang naman, sisiraan na. Kayo talaga, oo. Hirap na kayo pagtanggol to eh. Ano pang ikakasira ni Marcos? Ano ba raw ikakasira mga kapatid? Ganito yon mga kaibigan natin at mga kapatid. Kung ako man presidente, kahit sinong presidente, dapat kapag may naririnig ka ng magpates o parang pinaghihinalaan ka na, kailangan mapanatag yung kalooban ng mga kapwa mo Pilipino at yung mga bumoto sa'yo. Hanggat maaari, magpates ka. Para ano lang naman kung wala ka naman ginagawang masama, o kung healthy ka naman sa katawan mo, o alam mong wala kang, di ba, nilalabag, magpates ka para makita ng taong bayan yung tiwala nila hindi pa rin mawala sa'yo. Bakit nga hindi? Bakit nga ayaw? Nak ng teteng, oh. Tapos sasabihin kinakalaban yung gobyerno. Hindi ho ganun.